A double whammy for the Duterte family. That's the take of the Makabayan bloc after the ICC Appeals Chamber ruled it has jurisdiction over FPRRD's crimes against humanity case, and the House impeachment hearings scrutinized Vice President Sara Duterte's alleged unexplained wealth. Para sa detalye, nasa linya si Isaiah Mirafuentes mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, ano ang sinabi ng grupo? Yes, may double kill para raw sa pamilya Duterte ang nangyari kahapon. Ito ang magkasabay na impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte at paglalabas ng desisyon ng ICC sa kaso naman ni FPRRD. Naniniwala may ang grupong Makabayan na nagsisimula na raw ang panahon para managot ang pamilya Duterte sa mga Pilipino. Sa kanilang pahayag, sinabi nilang na double whammy kahapon ang magamang Duterte. Una na rito, ang mga aligasyon na kinaharap ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa kanyang impeachment complaints. Matatandaan na kahapon, samot-sari ang bintang na binatos laban sa bise. Samantala, si FPRRD naman ay hindi naaprobahan ang kanyang apela sa International Criminal Court Chamber para sa kanyang immediate release. Ayon pa sa grupong Makabayan, kinakailangang bantayan ng publiko ang mga nagaganap sa mag-amang Duterte. Samantala naman may binatikos naman ni Batangas Representative Leandro Leviste ang tila pagiging priority ng impeachment hearing sa Kamara. Ito ay sa kabila ng pagkansina ng House Joint Committee hearing kaugnay sa krisis. Subalit ang ilang mga pagdinig na bilang ng impeachment laban sa bise ay itinuloy pa rin. At yan muna, pinakahuling balita mula dito sa Kamara. Balik muna sa Imay. Isaiah, ano ang reaksyon dyan sa Batasang Pambansa? Lalo na dahil nung natapos yung impeachment hearing kahapon, marami ang naisiwalat tungkol doon sa documents or bank records ni VP Sara Duterte at ni FPRRD. Katunayan na nagkatugma, di ba, yung records ng AMLAC doon sa records nitong si former Senator Sonny Trillanes sa kanyang affidavit. May kahapon pagkatapos ng impeachment hearing laban niya kay Vice President Sara Duterte, umasa nga kaming mga taga-media na magkakaroon ng press con kasama si Congresswoman Jervel Luistro. Subalit pagkatapos ng hearing kahapon, nagulat na lang din kami na dire-diretso na rin silang umalis. Ang sinasabi nila ay pagod na raw sila. At hanggang sa ngayon nga may kinukunan pa rin namin ang ilang mga mambabatas ng kanilang mga opinyon o pahayag kaugnay nga sa nangyaring hearing kahapon. Subalit, bago pa man matapos ang pagdinig kahapon, may makailang beses na rin sinabi ng ilang mga kongresista na patunay raw ang mga sinilabas o binunyag ni former Senator Antonio Trillanes at maging ng AMLAC na ang mga Duterte raw ay hindi totoong mahirap. Taliwas sa pinapakita nila sa publiko na wala silang mga mansyon, na hindi ganun kaganda ang kanilang buhay. Dahil ang totoo daw sa likod ng mga bank accounts ng mga Duterte ay mga mayayaman at bilyonaryo daw sila. May. Katunayan, nasa bilyones nga yung records sa AMLAC. Sabi nila, nasa 6.77 billion pesos. Itong mga suspicious transactions ni VP Sara at ng kanyang asawa. Tama ba? Base sa kanilang datos, mahigit 300 yung tinuturing nilang covered transactions at nasa mahigit 30 naman yung suspicious transactions. Ng mag-asawang Duterte na yan, kabilang ni dyan si Atty. Man Scarpio. At base dyan sa pagtototal ng mga kabuang bilang na ayon sa AMLAC ay umabot ito sa mahigit 6.77 billion pesos. Paano na doon sa isiniwalat ni former Senator Sonny Trillanes tungkol sa allegedly drug money na naideposit doon sa accounts ni VP Sara? Paano nila ito ipupursue? May ang laging sinasabi sa amin ni Representative Jervel Luistro, siyang chairperson ng House Justice Committee, na hindi nila maaring palalimin masyado yung issue patungkol dyan dahil nga hindi naman daw trial ang ginagawa nila dito sa House of Representatives. Subalit ito raw ay isang clarificatory hearing lamang. Kung baga, ang pagpalaliwanag sa amin ni Congresswoman Luistro,
kinukuha nila yung mga posibleng maging ebidensya na para pagbasihan nila kung may probable cause ba itong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. At ito rin yung mga parehong ebidensya na dadalhin nila sa Senado para Senado na ang gumawa ng trial at silang humusga kung dapat bang tuluyang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Mike. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat mula sa Batasang Pambansa.